Sorry, it's DJ. Hello again! Welcome to my YouTube channel, Trish Espina. You can call me Ma'am Trish for short. My students call me that. So, today we're going to talk about Korean ingredients. Since I'll be featuring a lot of Korean dishes, I decided to make this video in order to discuss first ano ba yung mga kailangan natin na Korean ingredients. And mamaya, at the end of the video, I'll be choosing top 5. Okay? So, kailangan panoorin nyo up to the end para kung limited lang yung budget nyo, 5 lang ang bibiling nyo, ano ba yung 5 na yon at dapat siya yung unahin nyo. So, let's start. Ang daming ingredients kasi ng Korean ingredients. So, let's start with Korean powder. Okay? So, meron tayong dalawang powder na nandito. So, this is what we call gochugaru. Okay? So, itong gochugaru na to, meron dalawang klase. Ito yung fine. So, ito yung coarse pala. Ayan. Ito yung ginagamit sa kimchi. Yan. So, yung ginagamit natin sa kimchi, kailangan yung magaspang. Tapos, nagkamali ako ng bili. Nakabili ako kanina ng fine. Okay. So, yung fine, isasoli ko to kaya hindi ko pwedeng buksan. I will return this and exchange this for the coarse one kasi gagawa ako ng kimchi next week. So, ito yung consistency niya. Yan. Yan na yun. Yan na yung itsura niya sa loob. Parang powder siya and it's finer. Okay? So, let's discuss their common paste. So, ito yung mga ginagamit nila ng mga paste. Meron silang 4 na klase. Ano-ano ba itong mga 4 na klase na to? Ito yung unang paste nila. So, this is called chunjang or ito yung ginagamit nila sa jjajangmyeon. So, if you want to know how to make jjajangmyeon, I have a video. Kung gusto nyo, tignan nyo na lang. I'll be putting the link below para mapanood nyo yung jjajangmyeon. So, pag binuksan natin to, ganito yung itsura niya. So, yan. Ito, parang paste siya. Ginamit ko na kasi to kaya open na to eh. So, black siya. Black yung loob. Itim na itim. So, pagkatapos nyong gamitin, sinisil ko to. Pero, meron din ganito na, ganito yung lalagyan. Kaya lang walang available. Kaya, nag-iisang brand lang yung available dun sa Korean store na binibilin ko. Kaya, ito na lang yung nabili ko. Wala nang ibang choice. Okay? So, meron din silang tinatawag. Ito yung pinaka-common na paste na nakikita natin sa mga Korean cooking. Kaya, yung mga dishes nila usually very, very bright red. Akala natin maanghang na maanghang, no? Pero it's not too spicy actually. So, this is what we call gochujang. Okay? So, o kaya yung kanilang Korean red pepper paste. Okay? So, ang itsura nito, ganito. Ito, ganito yung itsura nito sa loob. So, it's very red. Tapos, ito, usually, habang tumatagal to, yan, ganyan ang itsura niya pag bagong bukas. So, don't worry kasi, minsan naka-ref siya, tapos matagal yung hindi ginamit. Baka mamaya isipin nyo, sira na. Hindi siya madaling masira. Pagka nabuksan na siya, so, it doesn't matter what brand. Ito yung una kong nabili, nakalagay sa bote. I bought this at Landmark. So, makikita nyo nagda-darken yung paste niya. Yan. So, it's okay. Okay lang yan. Magagamit nyo pa rin siya. It's going to taste the same or if not, medyo nagmamature kasi siya kasi nagpo-ferment siya sa loob. Okay? So, pwede pa rin siyang kainin. And, we have what we call samjang. Okay? Samjang, ito yung, sino yung mga mahilig sa Korean barbecue, sino yung mga mahilig mag-samgyeopsal, ito yung nilalagay nila. Kaya, I think alam niyo yung itsura nito. So, hindi pa to bukas. Pinabili lang kasi sa akin to, kaya hindi ko to pwedeng buksan. Meron ako nasa ref, kaya lang dark brown na yung itsura kasi matagal ko na siyang hindi na ginagamit. Again, pwede nyo pang gamitin yon. Pag medyo tumigas ng konti, I usually add hot water, tapos hinahalo ko lang siya, tapos I use it in my samjang. And another paste that they are using also is what we call doenjang. Okay? So, ang itsura nito supposed to be light brown, okay? Or medium brown. Kaya lang, since again, matagal ko na to binili, and sabi ko nga sa inyo, habang tumatagal, nagda-darken siya, parang kapareho na rin siya ng itsura nung jjajang sauce or yung jjajangmyeon sauce or yung tinatawag na chunjang. Pero dapat light brown lang yung itsura nito. Again, this can still be used. Pwede pa rin to. Hindi pa siya sira. Ayan. Papakita ko sa inyo, ha? Ayan. Tapos titikman ko. Ayan. It's salty. It's very salty actually. Kaya pag ginamit to, konti lang yung nilalagay natin para dun sa soup. Usually, mga 1 tablespoon lang, mga ganun lang. Ang samjang,
is a combination of the two. Okay? Itong green natin na to, itong samjang natin, is a combination of our doenjang and gochujang. So, kung meron kayo nitong dalawa at gagawa kayo ng samjang, paghaluin nyo siya, tapos lagyan nyo ng bawang, lagyan nyo ng spring onion, tapos haluin nyo. Kung gusto nyo tamisan, lagyan nyo ng konting asukal. So, you can customize making your own samjang. Meron pa akong mga ibang restaurant sa Korea, nakita ko yung samjang nila may kanin, yung lutong kanin natin. So, pwede rin kayong maglagay kasi I think it helps in the fermentation. Okay? So, now let's discuss about their sauces, yung mga ibang mga sauces and syrups na ginagamit nila. So, ito yung mga napili ko. Pero marami pa silang mga ibang sauces at saka condiments na available. Kaya lang ito yung mga normally and usually lagi kong ginagamit. So, ano-ano sila? So, let's start with sesame oil. So, one of the most important ingredient in Korean cooking is sesame oil. So, they are available in bottles. Iba-ibang sizes yan. Marami na ito. Wala nang laman. Naubos ko na siya. Okay? So, meron pa tayong, ito yung ginagamit ko ngayon, ito yung nakabukas ngayon, pero pareho lang to ng brand. Again, meron lang nagpabili sa akin, kaya bumili ako ng isang extra. So, yung sesame oil nila, iba sa lasa ng mga nabibiling sesame oil natin dito sa ibang grocery na, I don't know if it's China-made or ano. Pero, once na tikman nyo ang sesame oil ng Korean, napakasarap niya. It's so fragrant. It gives a smoky flavor to your Korean dishes and other dishes as well. Okay? So, meron din tayong ginagamit. Another important ingredient in Korean cooking is sempyo, soy sauce. This sempyo yung brand na ginagamit ko. So, ilalagay ko kung anong tawag nila dito. Pero they have several kinds of soy sauce. Ito yung pinaka-common ko na ginagamit. Ito yung red. Okay? So, yung red na sempyo. And meron din silang tinatawag na for soup. So, titignan nyo lagi yung label ha. Kailangan ang bilhin nyo itong for all-purpose cooking, yung marami kayong mapapagamitan ito. Bumibili naman ako nung ginagamit for soup. Okay? It is more salty. So, saltier siya. Kaya, hindi ito pwedeng gamitin dun sa mga ibang dishes na regular na nakalagay na soy sauce kasi magugulat kayo, mas maalat yung kakalabasan. So, kung ito yung gagamitin nyo at ito lang available, bawasan nyo yung amount ng soy sauce. And, meron silang tinatawag din na dark soy sauce. Kung mapapansin nyo, this is darker in color. Okay? So, if you want your dishes to look darker, kasi mas appetizing siya, ito yung ginagamit nila. Okay? So, nung isang araw, nagluto ako ng chicken feet, yung dakpal, yung spicy dakpal. And I use this as a sweetener. So, ito ay tinatawag nila na corn syrup. Okay, so yung corn syrup nila, they usually add it not only for sweetness, but it also adds shininess. Okay, so kung gusto mo yung food mo mas makintab, magiging magiging shiny and hindi siya masyadong matamis. Okay, actually ito, you can make your own bulgogi sauce from scratch, but I usually find it convenient to use the bulgogi sauce that are readily available kasi pag tinatamad akong mag-mix ng sauce para gumawa ng bulgogi, ito na lang binubuksan ko. So, masarap to sa, of course, sa beef. Kaya lang kung wala kayong beef, kasi ang hirap humanap ng beef ngayon kasi quarantine, di ba? If you want to use pork or chicken, pwede siya gamitin. So, I usually add around 2 to 3 tablespoons depending on the amount of pork or beef that I'm using. I think I'm going to make a video for this. Okay? So, iba-ibang brand ulit siya, iba-ibang sizes. Okay? Ito yung malaki. Ito yung maliit, ito yung bukas ko na ginagamit. And it stores really well in the refrigerator. Basta pag na-open nyo na siya, i-refrigerate nyo na siya. Okay? Kasi para hindi siya masira. Yan, mabango. So, meron na tong mga timpla. Wala na kayong kailangang biling ingredient. Lalagyan nyo na lang dun sa inyong meat. Okay, so, another ingredient that I want to buy in Korean store is yung tinatawag nilang, ito yung ginagamit sa japchae. Okay? Ang tawag nila dito is dangmyeon. Okay? So, dangmyeon is not made from rice. Dito kasi sa Pilipinas, ang rice, ang mga noodles natin usually gawa sa rice. Ang Italy naman, gawa sa flour. So, ito naman sa kanila, unique kasi this is made from sweet potatoes. So, yung mga merong
intolerant sa gluten or sa flour products, ito yung ginagamit nila. And I like this because it's bouncier, it's much more chewier. Hindi siya madaling magsagi. Kaya, ito yung ginagamit sa chapche. So, bumili ako kasi mag-feature ako ng chapche again sa mga susunod ko na mga videos. Kaya, you have to watch out for that. Okay, so this is not a Korean ingredient. Okay, hindi to Korean ingredient, pero para sa amin, this is necessary. Lagi kami bumibili nito, hindi kami nauubusan nito. Of course, everybody knows this is Korean ramen. I have several brands. Ito yung dalawang brand na pinaka-favorite namin. Ito yung gawa ng Shin. Okay, so Shin Ramyeon, yung pangalan nila. And yung isa naman, gawa ng Ottogi, yung brand. Same brand na ginagamit ko nung sesame oil. Same siya. Okay? Kita ba? Yan. Ottogi. Yan. Ottogi din. Yung brand. Okay? So, I like this brand because it gives you choices. Okay? Yung isa kasi walang level of spiciness. Ako mahilig ako sa manghang. Kaya I usually use this, yung spicy. And yung tatay ko naman, since hindi siya masyadong mahilig sa maanghang, okay lang sa kanya yung maanghang. Kaya lang, syempre, yung tiyan niya, nagre-react minsan, kaya ang ginagamit namin sa kanya, yung mild. Kaya gusto ko tong brand na to kasi you have two choices, mild and spicy. Okay? Tapos, meron silang tinatawag nila na mulnaengmyeon. Okay? So, one thing unique about Korea during summer is they enjoy a soup. A noodle soup that is served chilled. So, may yelo siya pagka kinain nyo siya. So, ito yung ginagamit nila dyan. Maninipis lang siya, tas malagkit siya. Pero yung noodles niya kahit manipis, it's so bouncy. Magluluto ako nun para makita nyo. So, ito, pag binili natin to, hindi ko to naubos. Ilang beses ko na to ginagamit kasi marami naman laman. Kaya, sinisil ko na lang ng ganon. Okay, meron tong soup-based packet na kasama. So, pag binili natin, pagka gusto nyong ma-enjoy yung broth na gano'n, this is actually, I think, 4 servings. Yung 4 servings na yon talagang busog na busog ka per serving. So, hindi ko ginamit yung packet nila kasi meron akong pin-repair na ibang way ng pagluluto. Pero meron na tong nakalagay na 4, kaya pag ito lang binili nyo, pwede na kayong makagawa ng kanilang chilled soup. Okay? And, meron din silang isang noodles na ginagamit ko rin. Para siyang miswa, pero mas matibay kaysa sa miswa. Kaya pag nagmi-miswa kami dito sa bahay, hindi na miswa yung ginagamit ko. Ito na yung ginagamit ko. Kaya lang hindi ko alam kung anong tawag dito. Ang nakalagay lang sa kanya ay wheat noodle. Thin and round. Ito, dito nakalagay yung label niya. So, ganyan yung itsura niya. Pakita ko. Para makita nyo yung itsura, yan. Maninipis siya, para siyang miswa, pero mas matibay. Okay? Hindi siya sagi. So, that's why I like using Korean noodles. Kasi, dito sa Pilipinas, mahilig tayong mag-serve ng sagi na noodles. Yung miswa, di ba, kakalagay mo pa lang sandali pa lang, yung ina-absorb niya na yung soup, tapos malambot na siya, malata. Di ba? Yung tawag natin na term na malata. Okay? So, let's discuss naman yung mga chilled items. Okay? Ito yung mga binibili ko to from the refrigerated section dun sa kinukuha. So, ito yung ginagamit natin sa tteokbokki. Okay? So, tteokbokki is a famous street food. Lahat ng mga schools doon, yung mga tabi-tabi. Kung tayo dito, fishball ang ginagamit natin. Sa kanila, ito yung common street food na makikita nyo. So, yan. Iba-iba yung shape nito, pero ito yung lagi kong binibili. Okay? So, this is called tok. Tok is rice cake or yung rice cake in Korean. Sa atin, parang mga texture ng palitaw. Sa Japan naman, ang texture ng mga mochi. Okay? So, ang ginagamit nila dito is malagkit or yung glutinous rice. Okay? So, another very famous street food in Korea is what we call omok or fish cake. So, kung sa atin ang fishball, bilog-bilog, sa kanila, ang fishball, iba-iba yung korte. Okay? So, I like using this flat type kasi mura to. Pero marami sila nung may mga shapes, pahaba, bilog, square na maliliit. This is only 200 plus, 1 kilo na to. Kaya yung iba,
na may mga small packet na iba-iba yung shapes, 200 plus na pero konti lang yung laman. Kaya I find this more economical, mas mura. 1 kilo na ang dami ng laman. Okay? So, yan. So, mamaya gagawa ako ng tteokbokki. Ito yung gagamitin ko. Itong dalawa. Yung gagamitin ko. Okay, ito yung gagamitin ko. And, sa kanila naman mga soup-based, mga pagkain nila na soup-based or soup broth, yung mga mahilig silang maglagay ng dubo. Okay? Or sa atin, tofu. Or this is soft tofu. So, ito yung binibili ko, yung nakalagay sa tube. Mas matagal to masira, mas matagal to umasim kaysa dun sa mga type na ganito. So, meron naman silang, this is a firm type na tofu. So, kung gusto nyong pwedeng iprito, hindi madaling madurog, pero masarap pa rin. So, this is tofu. Okay? So, ito yung dalawang tofu na ginagamit ko. Okay? So, punta tayo sa powder na parati kong ginagamit. So, meron silang ginagamit parang tempura mix. Ganito yung itsura niya. So, madali itong bilhin. Ginagamit ko rin to sa paggagawa ng mga pancakes, yung mga pancakes ng Korean, yan. Pero, meron sila talagang ginagamit for pancake. Okay? So, feature ko rin to kasi sa mga susunod ko na video na Korean, I will be making what they call pajeon. Okay? So, pajeon is a Korean pancake na pwede mong lagyan ng mga gulay, ng mga seafood, at kung ano-ano pa. And masarap din yun snack, masarap din yun kasama sa mga meals natin. So, yan. Okay, these are extra. Okay, so I find it nice to put in soups. Minsan sa mga rice toppings ko, nilalagay ko yung sa ibabaw ng rice ko. Or as is, na snack. Lagi ko tong pinapapak. Favorite ko tong papakin pag wala akong makain. Tapos ipapartner ko lang siya sa kanin. Pwede na. Pwede rin tong isama sa bibimbap kung gumagawa kayo ng bibimbap sa bahay. Okay? So, these are not Korean ingredients. Itong dalawang i-discuss ko are not Korean ingredients. Instead, they are Japanese ingredients. But I find it also very useful when cooking Korean dishes. Pero meron din ito sa mga Korean store. So, the first one is mirin. Okay? So, yung mirin is Japanese, this is a sweet rice wine. Okay? So, yung hindi sweet, yun yung sake. Ito parati kong ginagamit sa pagluluto. So, most of the time, malaking bote na yung binibili ko. Nakikita nyo naman, no? Yung contrast, di ba? Kasi I find it cheaper to buy in big bottles. This big bottle is 400 plus, 462. And yung maliit na bote is usually mga 200, 180. Yung maliit lang, parang ganito lang kaliit. So, I find it much more economic to buy in big sizes. So, usually, ang mirin, pag binili nyo, lighter in color. Hindi ganito ka-dark. Pero as you open it, tapos tumatagal, nagda-darken yung color niya, pero still, pareho pa rin yung lasa, ginagamit ko pa rin siya. So, in Korea, they usually use soup base na ginagamit nila ay kelp, yung parang seaweed, at saka gumagamit sila ng dilis. Para pakukulaan mo siya ng mga 15 minutes to extract the flavor. So, yun yung pinaka-broth na ginagamit nila sa mga soup nila, yung mga soup-based dishes nila. Kaya lang, I find it easier to use dashi. Dashi is a Japanese ingredient. It looks like this. Hindi ko siya sinasalin lahat. Again, malaki na naman. This is half kilo. You can buy it at Japanese store. They call it hon dashi. Hon meaning fake. Kaya itong isa, hon mirin. Kasi ibig sabihin, fake mirin din siya. Kaya lang kasi malaki siya, pareho lang naman ang lasa. Kaya ito na lang yung ginagamit ko. So, this is called hondashi. If you want to buy this from Japanese store, sa farmers, alam ko, doon ako bumibili. Meron doon Korean store at saka, actually, sa Korean store, it's an Asian store. So, meron na doon Chinese ingredients, Japanese at saka Korean ingredients. Kaya, I find it convenient to buy it there. So, ito yung itsura niya. So, para siyang pellets na maliliit. Okay? So, para siyang pellets na maliliit. Yan. Maamoy nyo siya, amoy siyang dried fish. Amoy siyang dilis. Okay? So, medyo kapareho yung ginagamit nila. Ito rin yung ginagamit nila sa, tinatawag nilang dashi sa Japan. Kasi yung dashi nila naman, yun yung soup
soup-based naman or yung broth-based naman na ginagamit nila sa mga dishes nila na may mga sabaw. Pagka tumatagal, nagda-darken siya. Ito. Kaya unti-unti lang yung pagsasalin ko, and you have to store this in an airtight container kasi lumalagkit siya, nagdidikit-dikit. Kaya you store this in a cool, dry place. So as promised, dun sa mga nagtitipid, ano ba yung mga una nyong pipiliin kapag limited lang ang budget natin? Okay? So lalong-lalo na ngayon, nagtitipid tayo, no? Pero gusto natin marami tayong maluto with a limited amount of ingredients. Ano ba yung mga top 5 favorites ko or top 5 pick ko na talagang pag luluto ako ng Korean dishes, kailangan meron lang ako nitong 5, marami na akong magagawa. So unang-una ay yung ating gochujang. Nakalimutan ko yung pangalan. So, yung ating gochujang. So, this Korean red pepper paste is very, very important in Korean cooking. So, yung mga videos ko na mga susunod, lagi or most of the time gumagamit ako nito. Another is red pepper powder. Okay? So, yung red pepper powder natin o yung gochugaro natin, ito parati nating, kaya lang ito ang laki, no? So, ang bili ko dito 380. So, itong 380 goes a long way. Pero pag bubuksan natin to, kailangan natin itong i-store sa refrigerator para hindi siya mag-darken. Kasi mangingitim yon. Nagiging dark brown yung kulay niya or dark deep red, parang maroon. So, mas maganda siya yung bright red pa rin. Kaya i-store natin siya sa ref or sa freezer. Okay? So, pangatlo. Okay? Pangatlo natin na kailangan ingredient ay itong Korean soy sauce. Okay? Again, the brand that I am using is Sempyo. Wala pa akong ibang natatry na gagamitin kung hindi ito. Pag nagluluto ako ng Japanese cuisine or Japanese cooking, ito na rin ang ginagamit ko. Hindi na ako bumibili ng kikuman. Okay? So, it is salty but a little bit sweet and it's naturally, I think, fermented. Okay? So, ilan na? Tatlo. Okay? Pang-apat. So, top 4 natin ay itong tinatawag natin na sesame oil. So, this is very important in Korean cooking and I find this very useful not only in Korean cooking, in Japanese cooking as well, and in Chinese cooking. Okay? So, yung mga soup na ginagawa ko, yung mga Chinese dishes na ginagawa ko, yung mga stir fry, I always put a little bit of sesame oil, especially during the end part of cooking. So, ang pipiliin kong favorite ko na ingredient ay ito, fish cake, okay? Or yung tinatawag nila na omuk. Kasi mahilig ako sa fish cake. Parati ko itong niluluto, snack, tapos napakadali niyang lutuin. Okay? So, yan na yung aking top 5 picks and I hope you enjoy this. And please make sure, click like and subscribe to my channel kasi marami akong i-upload ng mga Korean dishes na I know na magugustuhan mo. So, see you next time!